Kamusta mga paps? Tara't pag-usapan natin ang mga kaganapan sa ating last quarter upgrade kay Dream. Nag-lost block. Heads up nga pala mga paps, hindi consistent ang orientation ng mga video na makapanood ninyo. Dahil iba't ibang araw ko ay nasikaso ang mga upgrade, kaya may mga clips ako dito na kuha ng action cam at meron din namang kuha ng mobile phone lang. Ganun pa man, sana ma-appreciate nyo. Okay? Game! Ang pinakauna kong hinanda mga paps para sa last quarter upgrade na ito ay ang swing arm ng PCX 160 na ipapalit ko kay Dream. In-order ko ang swing arm na to sa Honda 3S shop sa lugar namin. At pagkatapos lang ng 2 linggo ay dumating na ito kaagad. Kaya pag pick up ko sa swing arm ay dinala ko na ito sa Defy Customs sa Magalang, Pampanga para ipa-powder coat. Nagkaroon lang kami ng konting discussion kung ano ang magandang kulay para dito. Dahil nung una ay hesitant pa ako kung anong mas okay. At bandang huli ay gloss black ang aking napili dahil match na rin siya sa gloss black ng crankcase. Dahil kung maaalala ninyo sa project hanip natin kay Dream nung first quarter ng 2024 ay pinag-gloss black ko ng crankcase cover kasabay ng pagpaparepaint ng fairings. Sumunod nga nito ay pagpapalit ko naman ng mags ng RCB na SP800 para kahit papano ay mag-lighten naman ng konti yung weight na dinadala ng motor. So ito yung ano natin mga paps. Papalit ng swing arm pang PCX 160. Tapos powder coated siya na gloss black. Yan. So ang kinagandaan talaga mga paps, pag nagpalit ka ng pang PCX na swing arm, may abang talaga siya pang shock. Kasi yung sa ABS version ng Click 160 na lumalabas or na ini-import dito sa atin sa Pinas, wala kasing abang yun pang dual shock. Pang disc brake lang meron. Dito sa part na yun nakalagay yung pang disc brake niya. Unlike itong pang PCX 160, andito yung pang disc brake tapos may pang dual shock siya. Kaya goods na goods to mga paps. So ito naman yung sarili natin na mag. So nilagay ko na yung disc para pag inayos yung brake system natin, tuloy-tuloy na siya. Yan yung kinagandaan sa RCB talaga na SP800. May abang na siya na pang disc brake. Take note nga pala mga paps, gusto ninyo na maganda at eksaktong fitment pagdating sa tire hugger, kakailanganin ninyo magpalit ng pang PCX 160 na tire hugger. Dahil kung mapapansin ninyo, itong butas ng tire hugger sa Click 160, isa lang yung butas niya. Samantalang sa PCX 160 ay dalawa naman. Pero sa case ko, ayokong ipilit kasi yung diskarte para lang mag-fit siya. Parang magiging awkward kasi siyang tignan para sa akin. Kaya nagpalit na lang ako ng pang PCX 160. Ganun pa man, choice nyo pa rin yun kung magpapalit kayo o hindi na. Okay, dito naman tayo ngayon sa komplikadong parte mga paps. Ang sumunod na ipinagawa ko naman ay ang dual shock conversion sa chassis. Sa lugar namin, wala talagang totally na kilalang machine shop na sobrang bihasa pagdating sa ganitong trabaho. Meron lang, marunong. At ang choice ko na lang ay yung doon sa marunong. Hindi na kasi ako dumayo pa ng malayong lugar para puntahan yung mga kilala na nagko-convert. Tulad nila The Modifier na nakabase sa Laguna o si John Grasa na nakabase naman sa Marikina. Kung makikita nyo pa dito sa video mga paps, napasobra ng laki ang butas na ginawa nila sa underneath fairing ng ating motor. Imbes na butasan lang sa parte na dadaanan ng bracket, binutasan siya ng balanse katulad doon sa kabila o sa stock. Wow! Ngayon, okay naman siyang tignan mula sa itaas dahil pareho lang naman sila ng laki ng stock. Pero pagdating sa ibaba kasi, wala naman itong parang kurba o magtatakip o magpapaliit tignan dun sa butas katulad nung sa stock. Kaya sobrang pangit talagang tignan. At delikado ito dahil siguradong papasukan ito ng tubig. Well, alam ko mali ako sa part na to dahil hindi ko to binantayan ng maayos o hinabilin man lang. Though nagawa naman nila ang trabaho nila kahit papaano. Nakapaglagay naman sila ng bracket. May konting tabingi nga lang. Pero kahit papaano ay matibay naman. Pero yun nga, hindi nga lang ako sobrang satisfied dahil siguro tinaas ko masyado yung expectation ko sa kanila. Gawa ng excited nga ako sa conversion na to. Lesson learned.
Kaya sa mga sumunod na linggo, naghanap ako ng mabibilhan ng bagong fairing para palitan yung binutas nila ng pagkalaki-laki. At naghanap na rin ako ng iba pang machine shop na mag-aayos ng bracket. So ito na nga mga paps, papaayos muna namin yung bracket. May chassis nito sa may shock. Sa ibang machine shop, kasi yung unang machine shop na pinagpagawaan ko, yun nga, medyo palpak. Kaya ito, papaayos namin. Eto pa mga paps, dahil first time ko sa mga bagay na to, hindi ako aware na hindi pala uubra ang dalawang single shock ng RCB VD series kahit na gamitin pa yung soft spring. Ang tigas talaga niya at iba pala talaga ang mechanism ng dual shock. Well, ano pa nga ba ang aking gagawin? Di bili ng bago. At ang nahanap ko na mag-fit para kay Dream ay yung Pro Fender shock na pang X-Max na may height na 350mm. Sobrang ganda nito mga paps, lalo na sa personal. Sa litrato pa lang kita mo na yung ganda niya. Next tayo. Sa mga owner ng Click 160 dyan, alam na ninyo siguro na mayroong parte sa stock bracket ng shock na may frame sa harapan. Kaya ganyan na ang pagpili ng shock para sa Click 160 ay dapat may curve. Tulad nitong sa RCB VD series na pang Click 160 talaga. 'Di ba may curve siya sa ulo? Hindi katulad ng ibang series na tuwid lang yung ulo ng shock. O di kaya itong gantong shock na YSS na bilog yung ulo. Clear ito at hindi tatama sa bracket. Ngayon, sa case ko, may konting parte pa rin ng shock na tumatama sa bracket. Kaya ang ginawa na lang namin ay tinabasan ng kalahati yung parte ng bracket para maging libre ito sa paggasgas. Kaya in the future, kapag magpapalit ako ng panibagong shock, hindi na kailangan dumepende masyado sa hugis ng ulo. Alright. At yun, shoutout nga pala kina Boss Mark at Bapang Joke para sa pagkalas ng fairing bago ko ipaayos yung bracket ulit. At sila rin na nagbutas dun sa bagong underneath na fairing para maliit lang yung butas niya. Salamat sa inyo mga bossing. Medyo challenging itong journey ko sa dual shock conversion, pero kahit pa paano, may mga bago akong bagay na natutunan. Kasama na nga dito sa last quarter upgrade ay ang pagpapalit ko na left switch na ipina-install ko sa RJ Lightworks. May konting conversion lang na ginawa dito si Boss RJ, kaya sa mga balak magpalit ng ganitong klase ng switch ay magandang i-consulta nyo muna sa kilala nyong nag-i-install. Sinabay ko na rin pala dito yung pag-i-install ng LED lights na ilalagay sa magkabilang gilid ng araro. Nakuha ko nga pala ang ideyang ito sa isang owner ng Click 160 na taga Indonesia na napanood ko sa TikTok. Pagkatapos noon ay sinimulan ko mag-research sa mga groups ng Click 160 sa Pinas at one time may nakita akong comment na nagbigay ng link kung saan mabibili ang LED light na ito. Salamat sa iyo Paps. Bali ang diskarte na ginawa namin dito sa pag-i-install ay binutasan yung gilid ng araro sa hugis ng tatlong bilog ng LED light para tumagos ito. Tapos dinikit namin ito gamit yung mighty band para maging matibay-tibay na din. Bali apat nga pala yung binili ko kaya yung sobrang dalawa ay inilagay na lang sa ilalim ng headlight para magsilbing underglow. Ayun, dahil nga kinalikot na ang switch mga paps, sinabay na namin napalitan yung kalahati ng front shell cover ng motor. Ang pinampalit ko nga pala dito ay yung ABS version ng Click 160 na in-order ko pa overseas at Honda genuine na mga ito para talagang matibay. Tapos yung hubcap pinarepaint ko na kay Boss Joven ng Joven Works, yung nagrepaint do sa fairings ni Dream. So ayun, bali kalahati lang muna yung pinalitan mga paps dahil hindi pa kasi ako dito nagpapalit ng brake master kaya hindi kakasya yung bagong ABS version no front shell. At pagkabalik ng CBS version sa harapan ay hindi na mababalik yung hubcap niya kung makikita nyo dyan sa video. Hindi sila tugma ng shell sa speedometer kaya bilang pansamantala, tinakpan na lang muna namin ito ng electrical tape. Last part na tayo mga paps. Ilan lang ang clips na meron ako sa parte na to dahil iniwan ko lang si Dream sa trusted ko mekaniko. Ngayon, bigyan ko muna kayo ng overview ng mga pyesa na install natin. Una na dyan ay ang caliper. Ito ang caliper na para sa ating rear disc brake conversion. Ang Adeline ADL28. 2-pot caliper ito mga paps. Ang ganda nito. Ito ang napili ko para pareho lang na Adeline yung mga caliper sa harap at likod.
At kasama dyan ay yung pang PCX 160 na CNC bracket. At syempre, paparisan ko din ito ng mga CNC na bolts dahil naka CNC bolts tayo overall. Next naman ay ang brake master. Ang napili kong brake master ay Adeline PX18. 15mm ito mga paps. Ito yung itsura ng pangkanan. Hindi nyo man ay tatanong pero bakit nga ba ako nagpalit ng brake master gayong naka RCB S1 Forge na ako? Simple lang ang sagot, kasi hindi ko gusto na chop-chop yung braking system ni Dream. Di ba kung maalala nyo, nagpost ako sa Facebook nung June 2024 na straight Adeline. Gagawin kong straight na lang dahil total nag-Adeline na ako sa harapan. At saka syempre, nabudol na rin. Ang ganda kasi nitong brake master mga paps, lalo na't ang gusto kong setup ngayong taon ay may pagka-dark tapos may halong silver yung datingan, ganon. Kaya tamang-tama itong brake master na to para sa akin. Heto naman yung sa kaliwa mga paps. Ganon din, may fluid tank din dahil disc brake conversion nga. Tapos may kasama siyang brake light switch. Pero hindi ko nagagamitin yan mga paps kasi mas gusto ko yung L-type na brake light switch para malinis tignan. Next naman, brake hose. Heto yung mga brake hose na napili ko mga paps. Adeline din, pang front at pang rear. Pero actually hindi ko nagamit yung pang rear dito mga paps dahil maikli itong napadala sa akin. 200 cm lang kasi to. Dapat kasi pag conversion 220 to 240 cm ang suggested na sukat para hindi siya mabibitin. More details mamaya sa susunod na mga clips. CNC bolts. Heto yung mga CNC bolts na gagamitin ko. At may mga sobra din dyan. Syempre sa iba't ibang parte ng motor yan mga paps, hindi ko na siguro iisa-isayin pa. At mga spacer din na ilalagay sa pagitan ng swing arm at caliper bracket. Pagdating nga pala sa rotor disc mga paps, ginamitan ko to ng spacer na ganito lang kakapal para umabante at lumapit sa swing arm. At syempre, para hindi rin tatama yung caliper sa mags. Tapos, nagpalit din ako ng mas malaking rotor disc. 240mm ang ipinalit ko. Huwag kayong gagamit ng pang-stock na PCX na rotor disc mga paps dahil maliit yung kain nun sa caliper. Tapos, tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi ko nagamit yung 200cm ko na Adeline brake hose. At noong time na yan, ilang araw na lang ay biyahe na namin sa LU. Kaya hindi na ako pwede magpa-delay pa sa paghahanap ng mas mahabang brake hose. 2 araw kami naghanap, pinuntahan namin ang iba't ibang mga shop sa lugar namin pero wala talaga. Kaya no choice na ako kundi magpasadya sa isang kilalang shop sa amin. Kaso medyo may kamahalan lang kasi doon kaya huling option ko na siya. Pero no choice na talaga. Kaya nagpagawa na ako ng 240cm na brake hose. Elite yung brand ng hose at elite din yung brand ng fittings. At talaga namang umaray ako ng konti dito mga paps no. Dahil para lang sa brake hose, ganito yung nagastos ko. At ayun mga paps, dito na nagtatapos ang ating last quarter upgrade para kay Dream. Kung may mga tanong kayo mga paps, comment lang kayo dyan sa baba. Makakasa kayong sasagutin ko yan. Okay? Medyo challenging man, success, satisfied, at masaya ako sa last quarter upgrade na ito. Salamat sa mga nakasama ko sa pagbibuild na to. Wala man akong focus na concept dahil nga kung ano yung maganda para sa akin, yun ang nilalagay ko. Shoutout sa inyong lahat mga paps, lalo na kay Boss The Boy ng The Boy FI Specialist. Salamat palagi boss at sa mga tropa natin dyan. O siya, ride safe palagi mga paps and peace out.